ipatalakay itong bet ka eh. Okay. Yan po, pag-uusapan po natin yan at ang Iglesia ni Cristo po ay kasado na raw o kinakasa ang Malawakan Rally. Dito po sa, ayon po kay, wala pa pong kumpirmasyon mula sa Iglesia pero ayon kay Attorney Roque ay may petsa na, no? So, tsaka na natin bigay yung petsa kung sigurado na tayo. Maganda sa mga taga-iglesia natin malaman eh. Pero ako po'y naniniwala na totoo po yan kasi ganyan na ganyan din po yung pong iglesia ay nagpahayag nung Malawakan Rally nila na hindi naman pinansin. Wala lang po BBM dun sa nagdaang malaking rally nito. Okay. Dumikit-dikit sa video. Hindi ko maunawaan yung ibig sabihin ng dumikit-dikit. Ayan po ang mga pag-uusapan natin. At syempre yung sagot po ni Pulong. Binanatan po ni Pulong. Ito pong si Tinio, yung congressman po ng ACT Teachers. Yung pumalit po kay Franz. Mas matalino pong version ni French Castro. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Ito po, bago natin yan pag-usapan, ay tawagin po muna natin itong aking kakambal. Na si Anjo. Anjo, ano ba itong mga pinagsasabi mo, Anjo? Ayan, ito po si Anjo. Para po masabi niya, siya na mismo magsalita tungkol dito sa gusto niyang iparating dito kay Tito. Gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa iyo, Tito Sen? Yes, good morning at ano pa yung buko? Nagbe-breakfast ako at Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa iyo, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at ko na, i-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Hindi na. Ayan po yung ayan po yung pahayag ni Anjo Iliana tungkol po rito sa tinatawag nating bet ka nito ni Tito Sen. Ayan. Ang ganda, no? Okay, bakit po natin pinag-uusapan to, no? Baka sabihin nyo naman, Badong, ano ka ba naman? Bakit pati yan pinapatulan mo pa? Usaping kabit na po yan. Aba, hindi po pwedeng hindi po pag-usapan to. Pag si Tito Soto po ay pangkaraniwang artista lang, pwede nating hindi pakialaman yan. Pero eto po, no? Eto po si Anjo Iliana ay siya po ay si Anjo, si Tito Soto po ay Senate President. Tandaan po ninyo, wala to, sino ba mga kabit-kabit yung tinalakay natin na artista? Wala po tayo, hindi po artistang to. Kaya lang, yun pong problema po ninyo, hindi po dahil sa artista kayo at may kabit. Uso yan Uso yan sa mga artista Pero ang problema po namin dito
Senate President po kayo, hindi po kayo pangkaraniwang artista. Kaya po tayo concerned dito. Aba, hindi po pwede yan. Exempted basta mga senador at congressman. Exempted kayo sa mataas po ang pamantayan ng nanunungkulan sa pamahalaan. No? Lalo na kayo, hindi lang po kayo simpleng nanunungkulan, yung pangkaraniwang mamamayan nga. Tito Sen, hindi ko sinasabi na totoo na agad, pero pinagbibintangan kayo, di ba? Kami po concerned dahil pangatlo po kayo sa pinakamataas na panunungkulan. Alam niyo po ba yung simpleng mga government employee? Bawal po 'yan. Tandaan niyo po, pag sa ano po 'yan, sa isang pangkaraniwang public official, kahit po yung pinakamababa, matatanggal po sa pwesto. Yung mayroon pong mga kerida, no? Kung totoo po 'yan na meron kayong inaalagaan nung 2013 pa, grabe po 'yan. Hindi po karapat-dapat sa isang mataas ng opisyal. Ngayon, kailan pa po kayo inaakusahan? Inakusahan na rin kayo nung linggo pa yata. Bakit hindi nyo po sinasagot? Bakit po pag mga senador, ang tapang-tapang nyo po na pagsasagutin yung mga kapwa nyo senador? Eto po, bawal po ang magkaroon ng kerida sa mga gobyerno. Lalo na po kung mataas po ang tungkulin ninyo. Aba, hindi po pwede yan. Pang mga clerk lang, pang mga teacher lang, pangkaraniwang pulis lang, na yung batas ng bawal maging salaula. Hindi po pwede yan. Mataas po ang pamantayan. Paano nyo po, hindi nyo po pwedeng isnabin yan. It's either idemanda ninyo si Anjo Iliana o sagutin ninyo. Kung ayaw nyo man, hindi po pwedeng mananahimik lang kayo. Direkta sinabi, meron kayong kalaguyo. Aba, hindi po pwedeng, hindi yan katulad ng mga ibang bintang na pwedeng manahimik. Hindi po. Ibang klase po to. Moralidad po to. Taga-gobyerno po ako dati. Alam ko po yan. Hindi po basta-basta. Sa ibang sektor, pwede po yan. Tatanggapin ng lipunan. Hindi po yan ground para tanggalin. Pero dito po, hindi po uubra na bilang tauhan ng gobyerno at pangatlo pa kayo sa pinakamataas, ay hindi po pwedeng basta-basta. At eto po, hindi po to vlogger basta-basta, kasama nyo to eh. At ang bintang niya, siya pa mismo, di ba? Kumbaga siya pa yung bugaw eh. Si Anjo pa yung bugaw mo. O si Anjo pa yung tagapamagitan. Kinakailangan po namin ng statement. Mahirap po yan kasi kung wala ng moralidad, tandaan nyo, no? Mataas yung tungkulin niya, Senate President. Kung yung meron na po siyang tendensiya na palagpasin yung mga mali. Kasi wala na sa kanya yan eh. Hindi po kami nagbibintang sa inyo. Si Anjo Iliana, nakasama nyo ng matagal sa Itbulaga. Ang nagbibintang sa inyo na kayo po ay mayroong hindi ko alam kung parang ganun yung kung mula 2013 pa at ang termino niya ay Betka, malamang yan, ibinabahay mo yan. Statement, tulay ba? Hindi tulay na tawag doon. Kung kabit, hindi na tulay. Taga-Itbulaga rin ba yan? Okay lang. Kita nyo naman si Vic Soto. Tanggap naman namin na kayong mga taga-Itbulaga, ganyan talaga. Yung kapatid mo nga, nakailan na yan, di ba? Mula kay Bina Bonibi. Bina Bonibi. Iba-iba mga nanay ni Vico Soto, nanay si Luna, tapos meron pa yung taga-Itbulaga din. Lahat yata ng babae sa Itbulaga naging syota ni Vic Soto.
Okay lang kay Vic Soto, bakit hindi namin kinukondina si Vic Soto? Hindi naman po siya, no, hindi naman po siya politiko. Hindi po siya tao ng gobyerno. Sa showbiz tanggap 'yan eh. Pero kayo po ay isang mataas po ang tungkulin. Hindi po namin alam kung totoo 'yan sinasabi ni Anjo Iliana o hindi. Pero matindi po yung bintang na yan. Marami pong maniniwala dyan dahil si Anjo Iliana ay matagal niyong nakasama sa Itbulaga. Kaya congrats nga pala Anjo sa bago mong karera. Sana kung sasama ka naman Anjo, ito lang pakiusap ko. Sana kung sasama ka sa rally kasi mukhang sasama na to eh. Doon ka sa doon ka sa mga Duterte. Huwag ka dun sasama. Hindi yung kay Vic Soto wala akong problema dun. Hindi naman siya tao ng gobyerno eh. Pero si Tito Soto, gobyerno ka eh. Hindi po pwede yan na may ganyan. May pa Helen My Love ka pa. Yung pala 2013 pa ba sabi ni Anjo Iliana. Matulis talaga. Matulis talaga tong mga Soto. Wala akong problema sa ibang Soto brothers. Wala akong problema. Hindi naman po sila naglilingkod sa gobyerno eh. Kung sasabihin nyo po kasi lagi na kaming mga pangkaraniwang gobyerno, tao sa gobyerno, ang taas-taas ng pamantayan. Tapos kayo, pag mga senador, pwede yung ano yung sinabi ni Dilima? Frailties of a woman. Pucha, pwede bang sabihin ng teacher yan? O bakit ka merong karelasyon na hindi mo asawa? Frailties of a woman. Pwede bang sabihin ng mga teacher yan? Pwede bang sabihin ng mga clerk yan? Hindi, tanggal agad. Pag umamin ka, bet ka. Pero pag matataas, pwede. Pucha, hindi po pwede yan. Yan ang imbestigahan ninyo. Patawag nyo si Tito Soto. Sino ba yung yung dyan sa anong komite yan? Ano ba komite yung sa mga ng mga kaanuhan? Yung katinuan? Yung kay Robin Padilla, ano yung tawag sa komite na yan? Yun, patawag yan. Dapat imbestigahan yan. Ipatawag nyo si Anjo Iliana. Yan, maganda. Para dyan magkaalaman. Kasi siya nagbulgar eh. Hindi po pwedeng palagpasin yung mga ganyan dahil kawawa po yung pangkaraniwang manggagawang ng gobyerno, Ethics Committee. Dapat ipatawag ka sa Ethics Committee at pag napatunayan, pag napatunayan ikaw ay talagang may bet ka. Pucha pa. Ngayon, eto hamon ko sa liderato nyo. Ipatawag nyo yung naninira sa'yo, Senator 2000. Yung naninira sa'yo na si Anjo Iliana, ipatawag mo. Pagkakataon mo na para harapin yan. Di ba? Kasi kung hindi mo ipapatawag yan, wala kayong gagawin dyan sa pagbubulgar niyan. Una, sa inyo. Kung hindi totoo yung sinasabi ni Anjo Iliana, kawawa naman kayo na pagbibintangan kayo. Ang bait-bait nyo. Ang bait-bait nyo na pagbibintangan kayo na may bet ka. Hindi po pwede yan. Dapat ipatawag yan si Anjo Iliana at maharap ninyo katulad ng ginawa ninyo kay Bryce Hernandez. Hinarap ni Jinggoy. Di ba? Ethics Committee. Pagka sipain na kayo, ang ganyang kaso sa Ethics Committee ang walang yaka mix. Ethics Committee daw. Okay, punta na po tayo rito. No? Nakakatuwa po. Pag natuloy po to, no? Isa po tayo sa pinakamasaya. Dahil yung sa iglesia po, kung matutuloy po yan, mas maganda po yan na mas maaga. Ako po, approve ako ron na yung rally ng iglesia mauna pa sa
sa kinakasa kasi i-claim na naman nila yan eh. Bakit po napaka-importante? Naroon po ako nung EDSA 2. Yung katapusan po ng EDSA 2, kala ko magtatagal eh. Kasi yung EDSA 1, 3 araw, di ba? May ano ko nun eh, meron akong t-shirt na baon just in case na tumagal ng ilang araw, kako. Okay to. Pagdating ko ron, kinahapunan o kinamagahan, nagdeklara na bumaliktad na si ano eh, yung si Orly Mercado tsaka si General, anong pa ang pangalan ng general na yun? Yung nagpatiwakal. Yun, yung AFP ni Erap, nung bumaliktad, tumakas na si Erap sa ano. Nag-resign na si Erap. Doon na natapos. Mas marami pa po. Nakita ko po yung rally. Rally ng Iglesia ni Cristo. Naroon po kami sa Meloneta. Mas marami po di hamak yung nasa Luneta kaysa yung EDSA 2. Hindi ko alam yung EDSA 1 kasi hindi naman ako nakadalo eh. Pero si Reyes, si General Reyes, natitiyak ko po sa inyo na yung Iglesia Rally sa Luneta, mas malaki po di hamak kaysa nung EDSA 2. Kung yung ganong karami ang dadalo sa Iglesia ni Cristo Rally, talagang mangangayaw na. Ayan po ang hinihintay ng mga, alam ko po marami, siyempre nararamdaman natin yan eh. Tayo lang ba'y nakakaalam na may malawakang pagnanakaw na sa gobyerno? Hindi lang ng mga Duterte. Ramdam po yan ng mga Dilawan, ramdam po yan ng mga lahat ng relihiyon. Kasama na po tong mga militar. Nararamdaman po nila yan na kinakailangan na po ng masuportahan tong mga Pilipino na ayaw na ng korupsyon. Panay mga ang ginagawa nila. Ngayon, mag-iimbestiga sa Dolomite. Napakatagal ng panahon. Tapos na ang panunungkulan ng mga tao na yan. Wala naman na nagrereklamo. Imagine niyo po, mag-aaksaya lang kayo ng oras, wala naman po nagrereklamo tungkol sa Dolomite. Gagawa lang kayo ng issue. Ginagawa nyo lang ng issue yan. Yung mga taga Maynila po, na pinipilit nyong sabihin na apektado sila, utot nyo. Dapat ng mga taga Maynila ang tinanong nyo, ayaw nyo ba ng Dolomite? Gusto nyo bang ibalik sa dati yan? Nabasurahan yan dati? Ramdam po yan. Kaya po ako, naniniwala po ko na yung rally ng iglesia pag natuloy, wawalisin ng INC. May wawalisin daw. Alam nyo po, naniniwala po ako na yung laki ng rally nila sa Luneta, babaliktad na po lahat ng dapat bumaliktad. Tama po yung desisyon ng iglesia kung mauuna sila kaysa sa November 30. Kasi November 30 na yan, tama, magrarally tayo dyan. Kasama tayo dyan dahil ayaw natin ng korupsyon eh. Pero tsaka yan po, hindi po kanilang petsa yan. Yan po ay birthday ni Andres Bonifacio. Kaya dyan po kinakasa. Tayo pa ba naman tayo nga yung maka-Bonifacio talaga. Yung mga supporter din ni BBM yung mga. Kaya nga po kinakasan nila pilit. No, naghabol po sila para yung panawagan nila. May katwiran sila manawagan ng Sara resign, Duterte papanagutin o kung ano man. Gusto nila manlin lang eh. Kaya kayo, Anjo, total nariyan ka na rin lang. Isama mo yung mga ibang celebrity na manawagan ka ng wag pa dadala dyan sa mga dilawan-dilawan na yan. Yung tunay na korupsyon. At least yan si Anjo, anti-BBM, di ba? Di ba sabi niya, pinakamalinis si BBM sa lahat ng Pangulo. Pinakamalinis sa lahat dahil mahilig maghugas ng kamay. Ito po ang hamon ko sa inyo. Kayong mga hindi taga Maynila, marunong pa kayo sa mga taga Maynila. Tanungin nyo naman muna kung gusto ba nila yung Dolomite o hindi bago kayo magdadakdak. Dahil kung ayaw po ng mga taga Maynila yung Dolomite na yan, putya, lipat namin yan sa amin.
Ilili ililipat namin sa amin yan. Sa Bulacan. Manila Bay pa rin yun eh. Parte pa rin yun ng Mandamos eh. Okay. So, maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo kung matutuloy. Sana yung JIL din. Nakita nyo namang ginagawa kay Joel Villanueva. Makisama na rin kayo. At tinitiyak ko sa inyo, hindi man buo yung mga KOJC, very supportive po yan. Kaya lang, medyo ginigipit po ngayon nila sa yung kanilang pinuno. No? Medyo nakakulong pa. Kasi yung simbahan, pa November 30 yan, yung Katoliko, yung ano namin. Kaya lang tong mga kaparian, gusto nyo ba talagang matigil yung yung nakawan? Bakit po ang sinisigaw ninyo papanagutin Duterte? Ang layo naman po, nakakulong na yung gusto nyong panagutin, no? Pwede ba ito muna, ma-stop muna natin tong sa may mga ghost project ng flood control. Okay, punta na po tayo rito sa binanatan po nito ng ating president Congressman Pulong Duterte. Ito pong si Tinyo. Kasi sabi ni Tinyo, tsaka ng iba pang Makabayan Black, dapat mapanagot ang lahat ng sangkot sa Dolomite, kabilang ang dating Pangulo dahil proyekto niya ito. Tindi, no? Bakit pananagutin? Ghost project ba yan? Hindi. Nakita mo, di ba? Hindi siya ghost project. O ano pang bintang nyo? Panagutin dahil nilinis yung Manila Bay? Alam nyo ba kung magkano lang yan? Kung magkano lang yan lahat? 369 million. Hindi po Dolomite. Yung Dolomite po, 28 million lang. Sa ibabaw lang po yung Dolomite. 369 yan. Kasama po rehabilitation ng Manila Bay po yan. Kasi nililin lang nila yung mga tao eh. Sinasabi nila 389 ba o 69? 389 million. Million lang po, million na. 389 million ay dun, Dolomite lang, hindi po. Rehabilitation po yan ng Manila Bay. Alam niyo yung rehabilitation, yung ginawa po dyan? Tinanggal po yung mga burak dyan. Truck po. Ilan libong truck po ang tinanggal dyan. Basura, burak. Naintindihan nyo po? Dati po, basurahan yan. Tapos nung napaganda po, nung panahon ni Tatay Digong yan, marami na po kami nakikitang mga lumalangoy na mga isda uli dyan. Marami rin po mga ibon na nagpupunta dyan nung panahon ni Tatay Digong. Nung wala na po si Tatay Digong, napabayaan na naman, sarado na pong matagal. Sayang. Yan po yung sayang na pera. Alam nyo yung mga nagsasabi na sayang lang dahil kung ganyan po yung katwiran natin, sayang lang yung pera dyan, buwagin na rin natin yan Luneta, lahat po ng parke sa Pilipinas, buwagin na rin natin. Bakit? Ano ba nahihita natin dyan sa mga Luneta na yan? Pasyalan, di ba? Ano po kaya ang ginagawa ngayon ng mga tao sa Dolomite? Ginagawang pasyalan. Pasyalan po ng mga mahihirap na mamamayan sa Maynila. Wala pong mayaman na pumupunta dyan. Alam namin, mandidiri kayo. Pasyalan po yan ng mga mahihirap na tao. Ngayon, kung mali po na magkaroon ng pasyalan na beach, palibasa kayo, may mga beach kayong magaganda. Loren Legarda sa Kabisayaan, Sangkatutak. Hindi ko alam kung may beach ba dyan sa inyo. Malamang meron yan dahil Visayas at Mindanao, Sangkatutak po ang beach. Dito po sa Metro Manila, wala pong beach na pwede kang mag-relax, suminghot ng sariwang hangin, tumitingin ng paglubog ng Manila Bay. Wala pong katumbas ng pera yon. Ang tawag dyan aesthetics. Kasi kung titignan nyo, ano ba nahihita dyan? Di tatanong ko rin, ano ba nahihita sa Luneta? Bakit tayo nagme-maintain ng Luneta? Bakit tayo gumagastos sa Luneta? Panay kayong mga pilosopo.
Hindi naman sinabing maglalagay kami ng Dolomite Beach para kainin ninyo. Hindi naman ganun. Pinaganda ang Manila Bay para makapamasyal yung mahihirap, libre yan. Makapamasyal yung mga mahihirap, makasinghot. Alam niyo po, ang bantot dyan nun, pero nung natayo na yung Dolomite Beach, kasi dahil pati burak po sa ilalim, natanggal, ang bango na po ng simoy ng hangin dyan. Mga hinayo pa kayo. Papanagutin ninyo dahil napaganda ang Manila Bay? Pero wala kayong sinasabi. O ito, pakinggan natin sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ito po ang sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte. A statement of Representative Paulo Pulong Duterte on the remarks of ACT Teachers Party List Antonio Tino regarding the Dolomite Beach issue. Sabi po ni Pulong, ang bilis ninyong maghanap ng mananagot ngayon. Pero noong tunay na ninanakawan ng bayan, tahimik kayong lahat. Noong bilyones na nawala, nasan kayo? Mga magagaling na umuusig. Nung galit na galit ang taong bayan sa garapalan na nakawan, na nabunyag nitong taon lamang, kapansin-pansin na tila ang dali ninyong makalimot. Correct. Nung naalala ko po, si Ungab, si Tatay Digong ang nagpasimula nung alamin niyang di ba? Silang dalawa yung nag-uusap noon, yung binulgar nila yung budget. Yung bungi-bunging budget. Yung blanco-blancong budget. Nasaan kayo nun? Kakampi kayo nila Martin, tsaka ni yung ACT Party List. Si pang congressman? Si Franz Castro pa. 'Di ba? Ang lumalaban lang ng totohanan doon, mga Duterte. Sinundan nila Attorney Vic Rodriguez at iba pang mga attorney natin. Nasaan daw kayo nung panahon na lumalaban? Kung tutuusin, mas dapat itanong, may nanagot ba sa bilyones na nawala sa panahon ng amin ninyong bangag at tambaloslos? Wala, di ba? Wala pa ngayon nakukulong. Correct ka dyan, Congressman Pulong. Huwag tayong magpanggap na champion ng transparency kung pamumulitika lang ang habol. Kung totoo ang hangangarin ninyong accountability, simulan nyo sa sarili nyo at sa mga pinagsasabihan nyong may bahid ng korupsyon. Ilang dekada na nagdaan at wala ni isang opisyal ng gobyerno ang nagbigay ng nararapat na pansin sa problema ng Manila Bay. At tila sinanay na lang tayo sa dumi at mga basura na lumulutang dito. Ngayon may ginawa ang isang Pangulong taga Mindanao para mapakinabangan ng Manila Bay. Correct. Taga Mindanao yun. Nilinis yung Manila Bay para makakita naman yung mga mahihirap na taga Maynila, may mapasyalan. Palibasa kayo, mayayaman kayo lahat. Anytime nakakapunta kayo ng Boracay, Siargao, El Nido, lahat ng mga magagandang pasyalan, lahat ng mga magandang beach sa Pilipinas, kayang-kaya nyong puntahan. Pero yung mga mahihirap, Dolomite lang nakitang maganda. Mga hinayo pa kayo. Gusto nyo pang isyuhan. Tuloy natin yung pagbabasa kay Pulong Duterte. Marami ang nasihan at sa wakas ay nalinis ang Manila Bay. Correct na correct po. Talagang tignan nyo po yung mga video ko. Ang saya-saya ko po dyan. Palibasa kayong mga mayayaman, hindi kayo nakatapak dyan. Akala nyo pa rin, basurahan siguro yan. Mga PI kayo. Ngunit pagkatapos ng ilang taon at dahil sa politika, pilit na ginagawang issue Manila Bay at pinapahid kay Pangulong Duterte upang siraan ito. Tayo mga walang hiya, mga balasubas, mga marurumi, mga tumatai dyan sa gilid ng Manila Bay. Kayo yan malamang, kaya ayaw ninyo. Wala na kayong taihan, matagal ka na.
Buhat mo na nagawa yung Manila Bay, wala ka ng mataihan. Kaya sa mukha mo na lang nilalabas, Redon. Si Redon pala. Si Tinyo pala binabanata ni Pulong. Balik tayo kay Tinyo. Hindi, si Redon kasi pasimuno eh. Walang problema, sabi ni Pulong. Lahat kung may kasalanan, gaya ng sabi ninyo, kasama si PRRD, dahil proyekto niya ito. Bakit tila pipi kayo sa pagpapanagot sa pumirma ng pinakakorap na budget ng 2023 to 2025? Correct. Ni minsan ba sinitan nyo si BBM? Yan yung tinutukoy ni Pulong na pumirma. At lahat kayo sa Kongreso, mapasenador at mapa-House of Representatives. Tuloy natin yung pagbabasa kay Pulong. Nakakahiya kayo. Kung sa tingin nyo bobo mga Pilipino, nagkakamali kayo. Malinaw sa mata ng bawat Pinoy ng mga investigasyong ito ay mga paraan lang para pagtakpan ng totoong issue na bumabalot sa bayan ngayon. Correct na correct. O yan, pagtatakpan nyo lang ang totoo. Ang totoong issue natin ngayon. Yan pong flood control na matagal nyo na ninanakawan. Ano kayo ngayon? Mapagpanggap. Alam nyo, ang dami po nilang ginagawa. Ito lang ha, sa inyo, Redon, sa lahat ng gusto mag-imbestiga, sa iyo, Tinyo, nag-iimbestiga kayo dati ng flood control project. Yung mga pagnanakaw dyan. Pero nung may nag-request ng mga congressman na imbitahin si Saldico, itinigil ninyo. Walang kaabog-abog. Ano kinatwiran nyo? May ICI na eh. Sila na mag-imbestiga, yung ICI na lang. Bakit ngayon bigla kayo mag-imbestiga sa Dolomite? May ICI na rin. Ibig sabihin, yung pagtigil ninyo ng pag-iimbestiga nung sinabi nyo na may ICI na, niloloko nyo ng mga tao. Hindi kayo tumigil ng pag-iimbestiga dahil may ICI na. Gusto nyo nga mag-imbestiga sa Dolomite eh. Tumigil kayo sa pag-iimbestiga dahil meron sa inyo, merong mga congressman na nagpapanukala na imbitahin na si Saldico. At pag inimbita si Saldico, ayun na nga ang mangyayari, di ba? Iimbitahin nyo na rin si Martin Romualdez. Pag naimbita nyo si Martin Romualdez, damay-damay na, pati si Pangulong BBM. Actually, tumigil kayo dahil ayaw nyong imbestigahan yung mga kabaro ninyo. Ngayon, ang dami nyong gustong imbestigahan. Nawala na ba ICI? Bakit mag-iimbestiga uli kayo ngayon? Yan nga kinatwiran nyo yung ICI. Diba? Yan yung kinatwiran nyo ng pagtigil. At talagang ano lang itong mga to eh. Sa totoo lang po, sabi nga ni Pulong, huwag nyo kaming gawing bobo. Hindi po bobo ang mga Pilipino. Ngayon, bubuksan nyo pa rin. Tignan nyo ha, noon pa yan. Pwede nyo namang wag muna yan. Unahin nyo muna, kung talagang gusto nyong makatulong sa korupsyon, unahin nyo muna, bumalik kayo sa pag-iimbestiga, tulungan ninyo yung ICI dahil ang bagal nila. Tulong-tulong na dapat. Hindi eh. Nag-iisip kayo paano pa ididiin yung mga Duterte para sa November 30, babanatan ninyo, tignan nyo yung Duterte, may issue sa Dolomite. Panay kayo issue, wala naman pong issue sa Dolomite eh. Ginagawa nyo lang ng issue yan eh. Ano talaga binibintang nyo sa Dolomite? Wala. Overpricing ba? Hindi. Ano pa? Ngayon, ang tinatanong nila, dapat ba naglagay ng Dolomite? Oo. Mga putang. Bakit hindi dapat maglagay? Anong gusto nyo? Manatiling habang buhay yan? Utos ng Korte Suprema yan. Maglinis kayo ng Manila Bay. Inuutusan ng Korte Suprema na linisin yung Manila Bay.
Nung sumunod yung dating Pangulo, siya lang po ang nakapagpalinis ng Manila Bay, ini-issuehan nyo na. Yung mga issue mo na bakit binarahan, ang dali lang nun. Binarahan, hindi po yan binarahan. Sa iba pinadaan para malinis na, pupunta sa Manila Bay yung tubig, malinis na. Kung kulang yun, dapat magtayo pa kayo ng mga ganun. Alam nyo po kung bakit po ganyan. Dati, alam ko yung issue na yan eh. Yung ini-issue mong hayop kang ilong ka. Dati, lahat ng mga nakikita nyong hotel dyan sa Manila Bay, natuklasan nila nung nililinis nila. Paano hindi dudumi yung Manila Bay? Lahat ng mga ng tubig na marurumi galing sa lahat ng hotel dyan, papunta direkta sa Manila Bay. Kaya nila binarahan yan. Hindi na ngayon makakadaan, may dadaanan muna lahat ng mga, para hindi kayo maligaw sa mga kwento ng mga tukmol na yan. Para ngayon, lahat po ng kanilang mga maruruming tubig, hindi muna direktang dadaan sa Manila Bay. May sasalaan muna sila. Naging issue nga yan dahil natutuwa kami na yung lumalabas doon mula sa nasala, malinis na. Kaya ang itatapon ngayon na galing dito sa lahat ng mga kanal-kanal o mga estero papunta sa Manila Bay, malinis na. Kaya po tumaas po, ang tindi po ng pagtaas ng tubig dyan eh. Ngayon, nung bumabaha-baha, ang sinisi nito ng ilong ni Redon, ang sinisi na yung dolomite. Kaya daw bumaba sa Maynila dahil sa dolomite. Wala pang dolomite, bumaba na sa Maynila. Ganun sila manloko eh. Ang ganda ng dolomite yung ginawa nun. Pati yung sinasabi yung binarahan ng dolomite yung tubig. Utot mo. Pinadaan lang dito sa salaan. Ngayon, kung hindi kasya, gumawa kayo ng panibagong salaan. Pondohan nyo. Lahat po kasi direkta. Alam niyo po yun, mga nakatago lang sa bato. Direkta po. May hotel dyan sa harap. Direkta yan. Diretso yung mababantot nilang yan. Lahat ng galing sa Casillas nila, punta ng Manila Bay. Direkta po. Kaya ang ginawa nila ngayon, papadaanin na nila rito sa maglilinis. Sinuhugasan pala yung tubig na yan. Minasama nyo pa rin. Yun pa rin ang pinagbintangan nyo na kasi binarahan ng dolomite yung daanan ng tubig. Sadya po yun para po luminis bago mapunta sa Manila Bay. Ngayon, kung kulang na po yung pansala, dagdagan nyo, hindi yung bubuksan namin uli. Maling mga sinasayang ninyo yung pinanlinis dyan. Di dudumi na naman la. Palibasa sa laula tong mga ilong na to eh. Kayo ang problema dyan, hindi po yung dolomite. O ano po ang gusto nila? Bakit nila ginaganyan? Kasi gusto nila sa November 30, hindi po BBM resign. Papanagutin si Sara Duterte sa kasalanan ng kanyang tatay. Papanagutin nyo pa rin si Duterte, senyor. Di pabalakin nyo para panagutin nyo sa dolomite. Payag kami. Umuwi ka na, Tatay Digong, para managot ka sa dolomite. Pinakulong nyo na nga eh. Gusto nyo pa panagutin. Gusto nyo pa ikulong sa kulungan. Correct. Filter yung kanal. Alam namin yan. Nagpupunta kami riyan. Diyan ako nagsimula mag-vlog sa Manila Bay na yan. Nasusundan namin yung nagaganap dyan. Pati yung sinasabi ni Manny Pacquiao na may makina dyan. Yun ang pinakamalaking kong views. Hindi ko nga lang channel. Ibang channel. Uy, 1,000 tayo. Ang likes lang natin, 300. Mag-likes po kayo. Okay, pwede na po kayo magtanong. Pwede na po magbigay ng reaksyon. Astrid Elia.